paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May mga nangyayari sa nakaraan na nakakaapekto pa rin sa kasalukuyan. Isang parusa na ipinataw, ngunit hindi ganap na napuksa ang kasamaang lumaganap. Ngayon, nagbabalik ito upang tapusin ang kasamaang sinimulan. Samahan niyo kaming tuklasin kung sino at ano ang kanyang pakay. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Lihim ng Bahay na Pula. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. At bilang parusa sa pagiging mangkukulam, si Salina ay hinatulan ng mga taga Monteverde na mamamatay sa pamamagitan ng apoy. Babalikan ko kayo! Sinusumpa ko! Babalikan ko kayong lahat na gumawa nito sa akin! Tumahimik ka! Katapusan mo na, Salina! Hindi ka na muli pang makapangkukulam! Hari ng kadiliman! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako! At maglilingkod ako sa iyo! Iligtas mo ako!
Ano sa palagay niyo nangyari sa kanya? Kay Salina? Kaya, no? Nangyari yun? Siyempre, Professor Allen, namatay siya. Nung panahong yun, lahat na napagbibintang mangkukulam, pinapatay sa apoy, sinusunog. Tama at mali. Paano tama at mali, sir? Tama. Ayon sa history na binasa natin. Si Salina ay namatay dahil sinunog siya ng mga tao. Pero walang nakakita na siya'y naabo. Ano pong ibig niyong sabihin? May usap-usapang nawala ang kanyang bangkay. Wala po yun sa binasa natin, sir. Wala. Pero nag-research ako. Up to this day, walang makapagsabi kung nasaan ang kanyang bangkay. She was never found. Sir Allen? Interesting, hindi ba, Nancy? Sino man sa inyo na may interes sa nangyari kay Salina? Willing akong tulungan kayo to do your own research. Nag-e-exist ba talaga ang Monteverde? Yes. May lugar talaga na ang pangalan ay Monteverde. At hindi ko sigurado kung may nabubuhay pa sa mga taong sumunog kay Salina. Bakit ka magre-research tungkol kay Salina? Part siya ng history tungkol sa mga mangkukulam. Hanggang ngayon, mahilig ka pa rin sa kulto? Baka isang araw, malaman ko na lang na member ka na rin ng kung anong kulto. Hindi, Kuya Dennis. Magandang project ito. Pag napatunayan ko kung nasa ng bangkay ni Salina, mapatutunayan kung napatay nga ang mangkukulam. Tapos, Mabibigyan ako ng magandang recognition sa university. Magandang grades. Baka hindi ko na kailanganin tapusin ang natitira kong unit sa college. Nancy, malayo ang Monteverde. Hindi kita masasamahan doon. I can manage. Hindi naman na ako bata, Kuya Dennis. Pero malayo nga yun. At nag-iisa ka lang. Babae ka pa. And so? Kuya naman, paano ako matututo kung hindi mo ako pababayaang lumipad mag-isa? Hindi ka aswang para lumipad. Alam mo ang ibig kong sabihin. Okay. Papayagan kitang bumiyahing mag-isa. Pero kailangan ipangako mo, Nancy, ha? Palagi mo akong i-update sa ginagawa mo. At kung nasaan ka. Kung hindi lang ako may trabaho, sasamahan kita. Huwag na, Billy. 1 week lang naman ako sa Monteverde. Pag naubusan ka ng panggastos, tawagan mo lang ako. Hindi naman siguro ako magkakaproblema. Sabi ni Professor Allen, mura ang bilihin sa Monteverde. Bakit ba kasi ikaw pang pinapunta niya ron? I volunteered. Gusto kong ako ang ipadala niya. Kasi, dahil sa kulto. Yep. Tama ka. Alam mo, hindi ko maintindihan yung interes mo sa kung ano-anong kulto eh. Billy, mula pa nung unang panahon, hati ang mga tao sa paniniwala. May sumasamba sa mga puno, sa araw, sa buwan, sa mga hayop. Pero, mas marami ang naniniwala sa Diyos. Sa isang dakilang lumikha. I know. Pero gusto ko maunawaan. Ano ang humihikayat sa tao para humiwalay ng paniniwala? Para bumuo ng sarili nilang kulto at mag-imbento ng sarili nilang Diyos. Simple lang. Gusto nilang sumikat. Gusto nila ng pera. Gusto lang nila ng kapangyarihan. Ganon. O buhay na walang hanggan. At sino ba naman ang gustong mabuhay ng walang katapusan? Uugod-ugod ka na nun. Wala ka nang kayang gawin. Exactly. So bakit nga gugustuhin ng isang tao na mabuhay ng walang katapusan? Oops! Mahal, narito na ang bus na patungong Monteverde. Sasakay na ako. Baka maubusan ako ng maupuan. Sige, mahal. Mag-iingat ka. At huwag kang makipag-usap sa kung sinong mga tao, ha? Tawagan mo ako kapag nasa pension house ka na.
napansin ko, kanina ka pa nagtatanong sa mga taga rito. May nahanap ka? Hi, ako si Nancy. Ngayon lang ako nakarating dito sa Monteverde. Hinahanap ko ang pension house na ito. Ah, address yan ng bahay na pula. Yung pag-aari ng tandang Agatha. Agatha? Oo, pero medyo malayo pa yan. Ang mabuti pa, sumabay ka sa amin ni tatay. Pupunta kami sa simbahan. Idadaan ka na namin sa bahay na pula. Salamat. Hindi ko nakuha ang pangalan mo. Ako si Trisha. May ibisitahin ka ba rito? Wala. Ang bahay na pula. Yun mismo ang pakay ko. Doon ko raw matatagpuan ang pinakamatandang saksi sa pagsunog kay Salina. Ah, tungkol pala ito sa mangkukulam na si Salina. Alam mo tungkol sa kanya? Si tatay ang dapat mo makausap. Halika na. Doon nakaparada sa kanto yung truck namin. Sumabay ka na sa amin. Pastor ako sa aming simbahan. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Libro? Tungkol sa pangkukulang? Totoong nilalaman ng librong yan, Nancy. Pag-ingatan mo, matagal nang usap-usapan sa Monteverde na tuwing unang araw ng Pebrero, may nawawalang dalaga sa ibang lugar at pinaghihinalaang dito'y sinasakripisyo para magsilbing dugtong buhay para kay Salina. Unang araw ng Pebrero ngayon. Oo. At dahil dayuhan ka, gusto ko mag-ingat ka ng gusto, iha. Ang bahay na pula? Yun lang ang tanging pension house dito sa Monteverde. Magiging ligtas ka ron. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang kami mag-ama, ha? Basahin mo librong yan, Nancy. Malalaman mo kung sino dapat mong iwasan habang narito ka sa Monteverde. Kanina ka pa namin hinihintay. Namin? Oo. Ako ang aking mga tauhan dito sa pension house. Halika na, iha. Ihahatid kita sa iyo magiging kwarto. Sandali. Yung librong dala ko. Hindi mo ito kailangan. Hiniram ko lang yan. Please, kailangan ko ibalik yan bukas. Kung magigising ka pa bukas. Ano yun? Kung talaga mapilit ka, heto ang libro. Salamat. Dito ka matutulog ngayong gabi. Pero alam naming nagugutom ka na. Hihintayin ka namin sa baba. Sabay-sabay tayong maghahaponan. Okay, salamat. Ako nang bahalang maglagay sa cabinet ng mga dala ko. Tumalikod lang ako. Bigla siyang nawala. Hindi ko narinig na humakbang siya palayo. At ang kwartong ito, walang mga bintana. Handa na po ang lahat ng babaeng pinili. Mabuti kung ganon. Oras na lamang ang ating hihintayin. Pupuntahan ko na siya upang imbitahin sa piging. Oo, Lote. Maghahanda na rin ako para sa ating seremonya. Opo, mahal naming Salina. Salamat, aming hari. Hari ng kadiliman. Tumumbat ka sa ating usapan. Ang aking walang hanggang buhay. Kapalit ng pagpapalaganap ko ng kasamaan. Mahigit 100 taon na nakaraan. Buhat ng sunugin nila ako. Ang hindi nila alam, buhay ako. Buhay si Salina. Buhay!
Ano yun? Ako si Lottie. Isa sa utusan dito sa pension house. Yes? May kailangan ka? Handa na ang piging. Pinasusundo ka ni Ma'am Agatha. Piging? Bakit may piging? Unang araw ng Pebrero ngayon, sa ganitong panahon, nagsasaya ang lahat dito sa Monteverde. Walang nabanggit si Pastor Norman na may piging sa buong Monteverde. Mayroon, Nancy. At ikaw bilang panauhin nitong pension house, imbitado ka. Pwede bang balikan mo na lang ako? Hindi pa kasi ako nakapagpapalit ng damit. Gusto ko muna mag-shower. Masusunod. Salamat. Bakit ganun si Lottie? Para siyang zombie. Walang ekspresyon ng mukha niya. Wala ring feelings kung magsalita. Hindi mo alam kung masaya siya o malungkot. Kapag-shower na nga. Ang libro ng mga mangkukulam, yung pinahiram sa akin ni Pastor Norman, na may liwanag. Bakit kaya? Bumukas ang pahina. Sa gabi ng piging, isang birhen ang kanilang iniaalay. Ito ang nagdurugtong sa buhay ni Salina sa isa na namang taon. Anong ibig sabihin nito? May tinukoy na piging si Lottie. Habang wala namang sinabi si Trisha at Pastor Norman na may piging o selebrasyon ngayong 1 ng Pebrero rito sa Monteverde. Hindi ito totoo. Nananaginip lamang ako. Hindi pwedeng nasa lungga ako ng mga mangkukulam. Maris, sandali. Oh, Billy. Anong ginagawa mo dito sa dorm? Wala pa kasing tawag mula kay Nancy. Nagbabakasali akong tumawag siya sa'yo. Wala rin eh. Yung huli niyang message, nasa bus terminal siya, pero kagabi pa yun. Naroon ako. Magkasama kami. Oh? Inihatid ko siya sa terminal kagabi. Baka wala pa siya sa Monteverde. Dapat naroon na siya. Tanghali na. 6 na oras lang dapat ang biyahe. Baka naman nalobat yung phone. Hindi. Kilala ko si Nancy. Ire-reserva niya ang battery ng phone para sa mga importanteng bagay. Tulad ng pagtawag sa'yo? Oo. Oy, siguro baka naman abala na siya agad sa pakay niya sa Monteverde. Don't worry. Hindi naman pa bebe yung kaibigan ko. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili, Billy. Tatawag rin yun sa'yo. Ano yun? Bakit ganun ang tunog ng doorbell? Ulitin ko nga, baka mali lang yung pagkarinig ko. Yun talaga. Hayaan mo na nga, Trisha. Ang importante, malaman mo ang kalagayan ni Nancy. Anong kailangan mo? Bago po akong kakilala ni Nancy, dito namin siya inihatid ni Tatay. Kukumustahin ko po sana kung may iba pa siyang kailangan. Natutulog na siya. Natutulog? Pero 7:00 pa lang po ng gabi. Pagod siya sa mahabang biyahe. Sige ho. Babalik na lang po ako bukas at... Hindi na ako pinatapos sa sinasabi ko. Pero nakakapagtaka. Bakit parang walang ibang bisitang pension house ngayon? Dati lagi maraming tao rito. Mula sa labas, natatanaw namin yung kasiyahan. Sa terasa pa lamang nitong pension house, nagkiliwanag at nagkakasiyahan ng mga nanunuluyan. Pero ngayon... kinakawayan na ako ni Tatay. Pinababalik na niya ako sa truck.
Bukas na nga lang. Siguro nga napagod si Nancy kaya natulog ng maaga. Kaya walang bintana sa kwartong ito. Sinadya nila ito. Sinadya nila para hindi ako makatakas. Walang tao. Sa main door ako daraan. Kailangan makalabas ako rito. Madilim. Hindi ko maalala kung saan ang main door. Paano ko ito hahanapin? Nancy, may kailangan ka? Wala. Banyo. Hinahanap kong banyo. May banyo sa kwarto. Sandali. Bubuksan ko ang ilaw. Marami kayo! At pare-pareho kayo ng itsura! Sino kayo talaga? Kami ang mga alagad ni Salina. Mga alagad ni Salina? Oo na, Nancy. Mga alagad ko sila. Ikaw? Pero si Salina ay namatay. 100 taon na nakalipas. Sino may sabi sa'yo na matay ako? Hindi totoo! Totoo. At nananatili ang ganda at kabataan ko. Dahil sa mga birhen na katulad mo. Hindi! Kailangan makalabas ako rito! Isama niyo siya! Tulong! Tulungan ninyo ako! Walang makakarinig sa'yo. Ang bahay na pula ay nasa gitna ng malawak na lupain. Hindi! Hindi! Bitiwan ninyo ako! Bitiwan ninyo ako! Magdadalawang araw na si Nancy sa Monteverde. Pero wala pa rin tawag mula sa kanya. Ang mabuti pa, puntahan ko na lang si Dennis. Baka sakaling may balita na sa kanya. Puso ng birhen, iaalay namin. Puso ng birhen, iaalay namin. Anong nangyayari? Anong ginagawa ni Salina? Hindi ko naiintindihan ang ginagawa niya. Narito na, mahal naming Reyna. Narito na ang patalim. Puso ng birhen, iaalay namin. Hindi! Talagang papatayin niya ako! Wag! Maawa kayo! Pakawalan ninyo ako! Hindi ito totoo! Aming hari! Hari ng kadiliman! Tanggapin mo ngayon ang ahay naming birhen. Sa pamamagitan nito, muli mong duktungan ang buhay ko. Muli mong ibalik ang kagandahan ko. Puso ng birhen, iaalay namin. Patuloy kaming gagawa ng kasamaan. Patuloy akong tatawag pa ng mga alipin para magturo ng kasamaan. Maghahari ka rito sa lupa tulad ng gusto mo. Lingkod mo ako hanggang sa walang hanggan. Hindi! Maawa kayo! Hindi ito totoo! Estudyante lang ako! Gusto ko lang tuklasin ang kasaysayan ng isang kulto! Ayoko pang mamatay! Ayoko pang mamatay! Mr. Allen! Professor! Sandali lang!
Oh, yes. May I help you? Ako si Dennis. Ang kuya ni Nancy. Nagkakilala na tayo. Ipinakilala ako sa iyo ng kapatid ko. Hindi mo siguro ako natatandaan. Pasensya na, marami kasi akong estudyante. Tama ka, hindi ko na masyadong maalala. Pinapunta mo ang kapatid ko sa Monteverde. Correction, nag-volunteer si Nancy. Interesado siyang tuklasin kung saan nailibing ang sikat na mangkukulam na si Salina. 2 araw na mula nang umalis siya. Wala kaming balita sa kanya. Maaring abala siya sa research. Hindi ganun ang kapatid ko. At ipagpalagay na naabala nga siya. Hindi pwedeng wala siyang tatawagan para ipaalam kung nakarating na siya sa Monteverde o hindi pa. Dennis. Dennis ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Sa tingin ko, kayang ipagtanggol ni Nancy ang sarili niya. Ipagtanggol saan? May panganib ba sa lugar na pupuntahan niya? Sinabi ko lang yon dahil nakita ko nag-aalala ka. Sa pagkakakilala ko kay Nancy, matapang siya. Desidido. At kapag ginusto niya, walang makapipigil sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, Dennis, hintayin mo na lang na tawagan ka ni Nancy. Kaysa nag-aalala ka. Isang bagay pa, Mr. Allen. Ano yan? Hindi nagre-ring ng phone niya. Kahit ilang beses kong subukang tawagan siya, hindi ito nagre-ring. Hindi yun gagawin ng kapatid ko. Hindi niya pababayaang naka-off ng matagal ang phone niya. Still, naniniwala akong okay lang si Nancy. Mr. Allen, ikaw lang nakakaalam kung saan mo talaga pinapunta ang kapatid ko. Pagbukas wala pa rin akong balita sa kanya. Hihingi na ako ng tulong sa pulis. Paiimbestigahan kita. Iaalay ang puso sa aming hari. Iaalay ang puso sa aming hari. Iaalay ang puso bilang aking pangako. Maawa kayo! Maawa kayo! Itarak ang patalin. Kunin ang puso. Itarak ang patalim. Kunin ang puso. Parang niyo na awa! Hindi ako magsusumbong! Pawalan niyo na ako! Aming hari! Narito ang birhen! Alay namin sa'yo! Hindi! Wag! Wag! Kailangan niya ng tulong. Pero hindi ko siya makita. Si Nancy! Tricia! Tricia, anak! Tricia! Napalaginipan ko si Nancy. Yung babaeng inihatid natin sa bahay na pula. Doon sa pension house. May nangyari sa kanya. Tricia, gumising ka, anak! Kailangan natin siyang tulungan! Tricia! Tama ka nga, Tricia. Kakaiba ang tunog ng doorbell sa pension house na ito. Pero, bakit kaya walang nagbubukas sa atin? Anong kailangan? May bago kaming kakilala. Nagpahatid siya rito. Gusto sana naming makausap eh. Walang bisita ang pension house ngayon. Ha? Pero inihatid namin siya dito. Nancy ang pangalan niya. 2 araw na siyang narito. Wala siya rito. Hindi siya pwedeng umalis basta. Magre-research siya eh. Sasamahan nga namin siya. Naghintay kami sa cafeteria. Doon sila dapat magtatagpo ng anak ko pero hindi siya dumating. Wala siya rito. Hindi siya basta haalis ng Monteverde. May ipinahiram ako sa kanya libro. Isosoli niya raw sa akin yun bago siya umalis. Wala akong masasabi. Walang bisita ang pension house. Wala kaming bisita na Nancy ang pangalan. Pwede ko ba siyang hanapin sa loob? Umalis na kayo.
Huwag na kayong babalik kung ayaw niyong mapahamak. Ay, teka, sandali! Miss! Sandali! Buksan mo ito! Miss! Hindi pa sila umaalis, mahal naming Salina. Kapag hindi pa sila umalis, ako na ang haharap sa kanila. At ang alay nating babae. Hayaan lang ninyo siya dyan. Magsasaya tayo. Tagumpay ang gabing ito. Tagumpay! Uminom! Kumain ng lahat! Magsaya tayo! Dahil isa na namang alay ang tagumpay nating naibigay sa ating hari! Hari ng Kadiliman! Salina, Allen, narito ka na. ang seremonya, Tapos na. natangalay. Dumating na siya. Tulad ng sinabi mo, dumating siya sa araw at oras na itinakda. Para sa iyo, mahal naming Salina, lahat ay gagawin namin. Halikan mo ang aking singsing, mahal kong lingkod. Mahal naming Salina. Maupo ka. Sumalo ka sa pagsasaya. Bigyan ninyo ng pagkain at alak ang aking tagasunod. Ako nang bahala sa kanya, mahal naming Salina. Pagmasdan mo ang ating alay. Buhay na buhay pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig siya sa kawalan. Sariwang-sariwa. Batang-bata. Tumitibok pa ang kanyang puso ng aking dukutin. Tagumpay tayo, Allen. Tagumpay! Mabuti na lang. Naisip kong sundan ka, Mr. Allen. Ngayon, kailangan makaisip ako ng paraan para makapasok sa bahay na pula. Huwag kang basta papasok dyan. Sino ka? Paano mo ko nasundan? Hindi ka namin sinundan. Ang anak kong si Tricia. Kanina pa kami nagkukubli rito. Nagmamanman. Nagmamanman? Sa bahay na pula, may hinahanap kaming kaibigan. Nancy ang pangalan niya. Kami ang nagatid sa kanya riyan. Pero hindi na siya lumabas mula nung isang araw pa. Kapatid ko si Nancy. Kapatid? Mabuti kung ganon. Magkakatulungan tayo sa paghahanap sa kanya. Nag-aalala ko nung hindi siya tumatawag. At hindi rin nagre-ring ang phone niya. Kahit tawagan ko o ng boyfriend niyang si Billy. Napanaginipan ko siya. Humihingi siya ng tulong. Nag-aalala ako kaya't nagpunta kami rito ni Tricia. Pero ayaw kaming papasukin ng nagbukas ng pinto. Sigurado kayong nasa loob ng bahay na pula ang kapatid ko? Sigurado kaming dito namin siya inihatid. Dito raw siya manunuluyan habang nagre-research tungkol kay Salina, ang reyna ng mga mangkukulam. At hindi na rin siya lumabas dyan? Sa pagkakaalam namin ni Tricia, hindi na lumabas si Nancy. Kailangan makapasok tayo. Kailangan masiguro kung walang nangyaring masama sa kapatid ko. Napansin naming may liwanag na nagmumula sa ilalim. May basement ang pension house. Maaaring naroon ng mga tao. At kung ano man ang nangyayari roon, maaari nating matanaw sa maliit na bintanang pinagmumula ng ilaw. Tayo na. Kung may ginawa silang masama kay Nancy, patawarin ako ng langit. Papatayin ko rin silang lahat.
Tricia, sumunod ka lang sa akin. Dito natin hihintayin ang tatay mo. Kapag sigurado na siya kung saan tayo pwedeng dumaan, sesenyas raw siya. Tricia? Nasaan ka na? Tricia? Nasaan na siya? Ibinilin sa akin ni Pastor Norman. Anong gagawin ko? Katabi ko lang siya rito kanina. Dalawa kami nagtatago sa likod ng mataas na halaman. Paano siya nawala ng ganun na lang? Heto na siya. Bitiwan mo ako! Alisin mo yung pagkakatali ng mga kamay ko! Iha, bakit ka kasama ni Dennis? Hinahanap namin si Nancy. Si Nancy ba? Halika. Ipakikita ko siya sa'yo. Ihaharap ko muna siya sa ating mahal na Salina. Hindi na, Lottie. Ako na bahala sa kanya. Ipagpatuloy mo ang pagsusaya. Pero... Iniutos ng mahal nating Salina. Nadukutin mo ang dalagang ito, hindi ba? Oo. Ang dahilan, iaalay natin siya. Paanong iaalay? Halika. Ipakikita ko sa iyo ang aming altar. Naroon si Nancy, ang hinahanap mo. Kalagin mo muna yung pagkakatali sa mga kamay ko. Hindi pwedeng kalagin yan. Baka lumabang ka eh. Baka saktan mo kami. Ha? Masisira ang aming plano. Sayang naman. Hindi! Huwag mo akong hawakan! Maawa ka! Palabasin mo na ako rito! Gusto mong makita si Nancy, hindi ba? Halika! Ipakikita ko sa siya! Halika! May altar! Napaniligiran ito ng mga kandila na kasindi. At sa ibabaw na mesang nasa gitna, isang tao! Isang babae! Duguan ito! Si Nancy! Alisin niyo na ang babaeng inialay kanina. Linisin ang altar. Bilis ang kilos! Kailangang maihandang panibagong alay bago pumasok dito ang mahal nating Salina. Hindi! Itiwan niyo ako! Mga kampon kayo ng kadiliman! Ito pala ang pugad na Salina! Dito namamatay ang mga babaeng bigla na lang nawawala! Kayo ang pumapatay sa kanila! Oh, Tricia! Oh. At ngayong alam mo na ang lihim nitong bahay na pula. Hindi ka na rin makalalabas dito. Katulad ng mga babaeng inaalay at isinakripisyo. Dudukutin din namin ang puso mo. Hindi! Maris! Maris! Oh, Billy, salamat dumating ka na. Pinasusunod tayo ni Dennis sa Monteverde. May balita na siya kay Nancy? Wala pa. Pero alam na niya kung saan ito tumuloy pagdating doon. Pero bakit hindi pa niya nakausap si Nancy? Ay, yun nga ang dahilan. Kaya niya tayo pinasusunod. Ha? Di maganda kutob niya eh. Kailangan niya ng tulong natin. Nasa labas pa ng bahay na ito ang mga kasama niya. Takpan ang bibig niya. Hindi! Tatay! Narito ako sa loob, tatay! Bilisan mong kilos, Lottie. Eto na. Ihiga na siya sa altar.
Huwag ka nang pumiglas. Walang ipinapasok sa kwartong ito na nakalalabas ng buhay. Tali nyo pati ang mga kamay niya pataas sa magkabilang dulo ng mesa. Iwan nyo na siya. Loti, isama mo ang mga babae. Alam nyo na ang gagawin sa dalawang lalaking nasa labas nitong pension house. Hindi na sila dapat makalayo. Tapusin nyo na rin sila. Masusunod, mahal naming Allen. Tayo na. Kasunod mo na kami. Ako muna po. Quiet. Si Dennis muna. Dennis muna. Sumenyas na si Pastor Norman. Pinasusunod niya ako. Pero wag daw akong lilika ng ingay. Paano ko sasabihin sa kanyang nawawala si Tricia? Anim na oras ang biyahe patungong Monteverde. Hindi ba masyadong matagal yun? Pwede tayo magpatid sa helicopter. Meron akong kaibigan sa Air Force. Maris, wala tayong ganyang kalaking pera. Mahal ang renta sa helicopter. Pwede tayong makiusap. Magpapa-assist tayo. Sabihin natin, meron tayong nawawalang kaibigan. Actually, girlfriend mo. Kung pwede yun, gawin na agad natin. O kaya nga, tatawagan ko agad yung kaibigan ko. Makikiusap tayo. Okay. Magbabayad pa rin tayo. Pero pwedeng utang muna. Ako na lang makikiusap. Hindi namin sila makita. Paano hindi makita? Naaamoy ko pa sila. Naririto sila. Dito sa loob. Tas sa labas pa rin, Loti. Bumalik ka. Isama mo ang mga aliping babae. Pero ang ritual, kakailanganin kami ng mahal na Salina sa ritual. Makapaghihintay ang ritual, Loti. Tapusin niyo muna ang dalawang lalaki sa labas. Sinesenyasan ako ni Pastor na italokbong ko ang panyong ito sa ulo ko. Bakit kaya? May paparating ng mga babae. Itatalokbong ko ng panyo. Mabuti nang sumunod muna. Mamaya na ang tanong. Pinipilit ng mahal na Allen na may mga lalaki dito sa labas. Tama. Pero nakakailang ikot na tayo sa paligid, wala naman. Hindi nila kami nakikita ni Pastor. Tayo na. Bumalik na tayo sa loob. Kailangang tapusin ang isa pang alay. Ang babaeng dinakip natin. Isa pang alay? Anong ibig sabihin nun? Pastor, narinig mo? May isa pang alay. Anong ibig sabihin nun? Si Tricia, bigla siyang nawala sa tabi ko. May ginawa silang hokus-pokus sa anak mo. Billy! Ayun! Natatanong ko na yung bahay na pula. Bilisan natin maglakad. Maris, kinakabahan ako eh. Paano kung napahanap si Nancy? Paano kung... Ay, naku! Kailangan patuloy tayong umasa na ligtas si Nancy. Nabuhay ang kaibigan ko! Ihanda ng patalim sa ritual. Humaran ang alay. Simulan na ang ritual.
Eto ng patalim, mahal naming Salina. Dukutin mo na ang kanyang puso. Katulad ng ginawa mo sa huling alay natin. Pastor, hindi tayo nakita ng mga babaeng dumaan. Yan ay dahil sa nagtalokbong tayo nitong panyong na basbasan. Bakit kailangan natin magkubli sa kanila? Masasama sila, Dennis. Mga kampo sila sa Salina. Paano mo nalaman? Tingnan mo salamin sa bintana. May marka ito ng krus. Baligtad na krus. Hindi ko naisip yun. Kahit ilang beses akong tumingin, sumilip, wala akong makita. Ang salamin ay isang decoy. Decoy? Oo. Anong ibig sabihin nun? Mukha siyang bintana. Pero sa katotohanan, walang bintana. Saan man bahagi ng pension house. Anong ibig sabihin nito? Iniiwasan nilang makapasok ang sinag ng araw. At pagkatapos? At ang bahay na ito, ang pension house, ay tirahan ng mga alagad ni Salina, mga mangkukulam. Kung ganun, maaaring bihag nila ang kapatid ko. Pati na si Tricia. Oo. Kaya na lumabas yung mga babae kanina. Pinagtalokbong kita ng panyong dala ko. Panyong nabasbasan. Para maprotektahan tayo. Magagamit pa rin ba natin ng panyo para makapasok sa loob? Susubukan natin. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lalo pat narinig nating sisimulan na nilang isang panibagong ritual. Ano ang panganib ng ritual? Pag sinabing ritual, may papatayin sila. Isang buhay na alay. Dennis, bakit kayo nagkukubli sa gilid ng pension house? May nangyayaring hindi maganda sa loob. Si Nancy. Hindi ko alam. Papasok kami ni Pastor. Pastor? Pastor, mga kaibigan namin ni Nancy, si Maris, at itong si Billy, boyfriend ni Nancy. Hindi ito ang oras para sabihin kong ikinagagala ko kayong makilala. Ang anak ko, dinukot din ng mga alagad ni Salina. Kailangan magtulong-tulong tayo para makapasok sa pension house at mabawi mga mahal natin sa buhay na ngayon ay bihag nila. Buksan ang dibdib! Dukutin ang puso! Buksan ang dibdib! Dukutin ang puso! May gusto kang sabihin, bihag? Tanggalin ang takip niya sa bibig. Masusunod, mahal naming Salina. Maawa ka! Huwag mo ako patayin! Susundin ko lahat ng iuutos mo. Huwag mo lang dukutin ang puso ko. Magiging alipin ka rin tulad nila. Oo! Oo! Maglilingkod ka sa hari ng kadiliman. Tulad naming lahat. Oo! Oo! Gusto kong linlangin ang dalagang ito. Hindi mo siya malilinlaw. Nababasa niya ang iyong iniisip. Hindi! Hindi kita nililinlang. Totoo ang sinasabi ko. Huwag mo akong patayin. Ihiga siya. Hawakan ninyong mabuti mga kamay niya at paa. Hindi! Bitiwan niyo ako! Maniwala ka sa akin, Salina! Lapastangan! Walang tumatawag sa aming mahal na Salina sa kanyang pangalan lamang. Patawad! Patawad! Huwag niyo ako patayin! Dad! Dad! Iligtas mo ako, Dad! Narinig ko si Tricia. Buhay siya. Pero bihag nila. Wala kaming naririnig. Si Nancy? Hindi mo ba naririnig? Hindi. Tanging si Tricia. Humihingi siya ng tulong. Narinig ko sa aking isip. Anong pwede natin gawin? Dalawa lang ang panyo ko na makapagkukubli sa atin sa kapangyarihan nilang makakita. Gamit ang isip nila. Paano? Anong gagawin natin? Hindi pwede maghintay lang tayo rito sa labas. Papasok tayo, Dennis. May iwan kayo rito. Maris, Billy.
Iwasan niyong makita kayo ng mga aliping babae. Babalikan namin kayo agad. Buksan ang dibdib! Dukutin ang puso! Hindi! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mahal naming hari! Hari ng kadiliman! Narito ang aming alay! Itigil ang ritual! Sino kayong basta na lang papasok dito? Mga alipin! Gamitan sila ng kapangyarihan! Balutin sila ng dilim! Mamatay mula! Hindi yan tatalab sa amin! Nagbuhos ako ng banal na tubig, pati lang kasama ko! Balutin sila ng dilim! Mamatay mula! Kakalagan kita sa pagkakatali. Anong ginagawa mo? Wala kang kapangyarihan! Ako ang pinakamakapangyarihang mangkukulam! Inuutosan kitang Ito ang tatapos sa iyo, Salina! gasolina! Oo! Para masunog ka na ng tuluyan. Mabong may timong budhi. Sandali. Hindi ko pa nakikita ang kapatid ko. Narito siya sa ilalim ng mesang hinihigaan ko. Walang makalalabas sa inyo rito ng buhay! Tumahimik ka! Hindi ka na makasasambit pa na sumpa kanino man. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko! Tama! Dahil diyan ka na magiging abo. Bumalik ka sa impyerno nagdugtong ng buhay mo! Tayo na, Tricia. Si Nancy! Nasa ilalim siya ng mesa! Nancy! Nancy! Hindi! Halika. Pagtulungan natin siyang buhatin. Kailangan makalabas na tayo rito. Paano sila? Wala na tayong magagawa para sa kanila. Halika na, Dennis. Pagtulungan natin buhatin si Nancy. Halika na! Nancy, hindi kita dapat pinayagang pumunta rito. Ang kawawa kong kapatid. Tinuko nila ang puso ni Nancy. Nancy! Dinaramdam ko ang nangyari. Pinilit namin siyang hanapin. Tulungan. Pero nabigo kami. Gusto kong makita ang salinang gumawa nito sa kanya. Nasusunog na rin siya. Kasama ng bahay na pula na naging pugan niya. Hindi na siya makapamiminsala pa. Sisiguruhin kong ang apoy na yan ay tuluyan ang tatapos sa kanyang kasamahan. Hindi na may babalik ang buhay na nawala. Ngunit nangako si Pastor Norman na hindi na muling makapaghahasik pa ng dilim, lagim at pinsala ang mangkukulam na si Salina. Kung matutupad ito, panahon na lamang ang makapagsasabi.